guys, what's up? Paraisong walang hanggan. Kung naghangad tayo ng paraiso mga guys, paraiso sa karaya ng langit mga guys. Ito ay inahandog ko sa lahat ng mga taong naghahangad ng kayamanan. Ang kayamanan, nangarin natin ang kayamanan sa langit mga guys. Ang kayamanan sa karaya ng langit na inilaan ng ating Diyos Ama para tayo, kung gagawa sa kanyang kalooban, ay magkaroon tayo ng puwang sa kanyang karya. Subalit mahirap mga guys, mahirap gawin ang kanyang mga kalooban sapagkat maraming manlilin lang sa sanlibutan. Kaya dito sa kantang Paraisong Walang Hanggan, isa na natin guys. Paki-like, share, and subscribe mga guys, paki-follow. Ang kaharian ng Diyos tulad sa isang perlas, bago mo matagpuan, hirap, sakit ang punan, ganyan din ang paglandas sa ating Diyos na may kapal. Sakit ng kalooban, sa iyo'y naghihintay. O Diyos amang minamahal, Diyos naming inibig, ang buhay ko ngang ito'y handa sa iyo'y magpakasakit. Ang tanging kayamanan na aking hinanap, langit na paraiso, buhay na walang hanggan. O Diyos amang minamahal, Diyos naming iniibig, ang buhay ko ngang ito'y handa sa iyo'y magpakasakit. Ang tanging kayamanan na aking hinanap, langit na paraiso, buhay na walang hanggan. Yun mga guys, paraisong walang hanggan o buhay na walang hanggan. Ang hinahanapin natin mga guys, yung kayamanan sa langit. Although kailangan natin ng pang-material na bagay, pero mas ipa-priority natin dapat ang pagtak sa landas patungo sa kaharian ng ating Diyos Ama, sapagkat ang kayamanan dito sa lupa ay ninanakaw ng mga magnanakaw yan mga guys, at kinakain ng tanga at kalawang. Kaya nga nagkalitsi-litsi ang mundo kaya nagkalitsi-litsi ang sanlibutan. Kaya nga ang nangyari sa atin ngayon sa mundo ng mga tao o sa buong mundo, hindi na batas ng Diyos ang umiiral mga guys, hindi na batas ng Diyos ang sinusunod. Kaya nga nagkaroon ng mga sariling batas ang mga pamahalaan sa bawat bansa sa buong mundo. Yan, sapagkat masyado silang nahumaling sa makamundo o sa makasangliputang mga gawain. Hindi na nila inintindi o inuunawa ang mga gawaing pang spiritual o gawaing patungo, gawaing siyang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Karamihan kasi sa atin ngayon mga guys ay nagmamarka bahala na si Lord o bahala na. Pero yan ang nakakalungkot sa lahat mga guys, na dapat alisin natin ang markang bahala sa ating puso at isipan, sapagkat ang kaakibat nun, ang katumbas nun ay kapahamakan.
Kaya habang tayo mayroon pang nakitang liwanag, habang hindi pa binawi ang ipinagkaloob sa ating buhay, ay dapat ay magsikap tayo mga guys, na matahak natin ang landas patungo sa kanyang kaharian. Hindi naman natin masabi na mga guys, na maging perfect natin ang ating buhay. Subalit, kailangan nating magsikap. Kailangan natin try until you success. Sapagkat kung bawiin ang ipinagkaloob ng buhay sa atin mga guys, ay wala na tayong pag-asa. Kaya mga guys, kailangan magdasal tayo palagi, ipanalangin natin ang ating sarili, ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay, ipanalangin natin ang mga tao sa buong sanlibutan o sa buong mundo na naway wala ng gulo o digma ang magaganap mga guys, at iligtas tayong lahat sa kapahamakan. Ang ganda ng ating mundo, kaya nga maraming nilikha ang Diyos Ama na naiinggit sa ating mga tao, sapagkat tayo ang binigyan ng hindi pangkaraniwang pribilehiyo mga guys. Kaya dapat ingatan talaga natin, pagkat ang mundo natin mga guys, darating ang mga araw na pag hindi ang mga tao ay hindi matutong magdasal o hindi matutong makipag-uusap sa ating Diyos Ama, mag-evaporate ang ating mundo mga guys. Mawawasak ito. Kaya halimbawa, ang mga pinuno ng mga bansa patuloy na gumagawa ng mga pandigbang nuklear na kayang mangwasak ng isang isla o ano paman. Pag yan sabay-sabay ng sumabog mga guys, hindi kalooban ng Diyos Ama yan, yung paglikha ng mga ganyan, kasi nakakakitil ang buhay yan yan siya mga guys, nakakakitil ang buhay yan, kaya hindi yan kalooban ng Diyos Ama. Kaya pagpatuloy yung mga ganap, patuloy niyang mga mangyayari, kanya-kanyang palakasan ng mga bansa sa bansa. Although nandyan sa banal na kasulatan na kailangan magkaroon ng digmaan bansa sa bansa, pero pag nuclear sa nuclear na, wawasak mundo natin. Goodbye Philippines, goodbye buong mundo. Kaya dapat magkaisa sa panalangin, at dapat ang buong mundo ay magkaisa sa pananampalataya sa ating Diyos Amang makapangyarihan, na wakasan na ang digmaan, wakasan na ang paangatan mga guys. Kaya ngayon, halimbawa, China gustong magiging number 1 sa buong mundo, aangat sa US. Pero sa akin mga guys, pabor ako sa US, kasi ang US kailanman hindi natin narinig na nanguna o may sinalakay siyang bansa na ang US ay dumidipinsa lang. Kung anong bansa ang inaapi, doon siya. Ayan siya. Kaya para sa akin, US, pabor ako sa US. Hindi ako pabor sa mga bansang nangunguna mga guys. Hindi ako pabor sa mga bansang unang nangatake. Okay, what's up?